tayong tao at saka yung mga hindi lamang langgam, kundi yung kalikasan, meron tayong kaugnayan sa bawat isa. Kumbaga hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Kung passion mo yan, hindi mo kasi hihintuan Hindi ka hihinto kung passion mo isang bagay. Hindi mo iiwan yan Kasi yan yung kasiyahan mo Yan yung nagbibigay ng sigla. Sa likod ng bawat obra, may kwento ng pagsubok, pananampalataya at tagumpay. Kilalanin natin ang visual artist na ginawang inspirasyon ang kanyang buhay, si Michael Amir Katandian. Hindi lahat ng tagumpay nagsisimula sa malinaw na plano. May mga pangarap na nagsisimula lamang sa simpleng guhit ng lapis sa papel at para kay Amir, ang bawat guhit ay naging hakbang patungo sa isang buhay na inialay sa sining. Ako po si Michael Amir Katandian, isang visual artist. Yung pinaka bread and butter ko is yung paggawa ng mga arts, mga commercial arts. 5 taong gulang pa lamang ay nahilig na siya sa pagguhit. Kinokopya ang mga comics noong kabataan. Hindi alam na ang simpleng hilig na iyon ang magiging direksyon ng kanyang buhay. Nagsimula yung hilig ko sa art. Maliit pa lang ako. So actually, siguro mga 7 years old. Lahat naman tayo mga kabataan, nagsisimula sa art Nawawala lang yung hilig natin sa art pagka kalaunan na habang lumalaki, nag-iiba yung interest. Pero ako nagpatuloy. Siguro 5 years old, 6 years old, nagdo-drawing na ako. Sa likod ng batang may talento ay isang ina na itinataguyod siya sa pamamagitan ng pagiging labandera at walang sawang naniniwala sa kanya. Ang suporta nito nagsilbing pundasyon ng kanyang kumpiyansa. Tapos at the same time, nandyan yung nanay ko na full support kahit anong gawin ko na nagagandahan siya. Tsaka gustong-gusto niya yung ginagawa ko. So malaking factor yon para magpatuloy ako sa pag-art ko. Sa kabila nito, may bahagi ng kanyang kwento na nanatiling tahimik, isang tanong na kailanman ay hindi nabigyan ng sagot. Mula sa kanyang pagkasilang sa mundo hanggang sa paglaki ay hindi niya nakilala ang kanyang ama. Siguro ito yung missing link sa buhay ko na which is makita ko yung tatay ko. Ayan. Kasi lumaki ako sa nanay ko lang na siya lang nagpalaki sa akin bilang isang ama at saka ina na siya yung nagtaguyod sa akin na hindi ko nakilala yung tatay ko. Ngayon, siya ay ama ng 3 anak. Sinisigurado niyang nararamdaman ng kanyang mga anak ang presensyang minsan niyang hinanap at sa bawat yakap ng kanyang mga anak, doon niya nararamdaman ang pakiramdam ng pagiging isang ama at ang pakiramdam na may ama. Nagkaroon ng kahalagahan yung buhay ko, yung nagkaroon ako ng anak may 3 kids. Kasi pinaranas ko sa anak ko na magkaroon talaga sila ng ama. So, every time na niyayakap ko sila, parang nararamdaman ko na ganito pala yung pakiramdam. Sa murang edad, natutunan niyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang ina ang nagsilbi rin na ama sa kanyang buhay. Ngunit para sa kanya, hindi maiiwasan ang paghahanap ng presensya ng isang ama. Tatanungin ko kung ano yung nangyari sa buhay namin, bakit kami nagkahiwa-hiwalay. And then, wala naman, hindi na importante sa akin kung ano yung mga napag-awayan nila or ano man ang hindi napagkasunduan. Wala na sa akin yun. Ang importante is nakita ko siya, naging kompleto yung aking buhay kasi meron na akong nakilala ko na yung tatay ko. And then, kung kailangan na gawin ko yung bilang isang anak, kung ano yung responsibilidad ko sa magulang, ay gagawin ko. Upang ipagpatuloy ang kanyang kasanayan at kaalaman sa art, mayroong taong mabuti ang loob na si Pipo and Mimo na pinag-aral siya sa Far Eastern University. Dito, hinubog ang kanyang teknikal na kaalaman sa architecture. Ngunit dumaan din siya sa yugto ng pagdududa at paghahanap ng direksyon. May mga pagkakataong kailangang pumili sa pagitan ng praktikalidad at passion. At sa bawat pagpili, mas lalong nahuhubog ang kanyang pagkatao bilang isang artist. Mula
Mula sa mga sketchbook sa kolehiyo, unti-unting bumukas ang pintuan ng mas malawak na mundo. Mula 1998 hanggang 2005, naging bahagi siya ng production ng ABS-CBN. Gumagawa ng props at set pieces para sa mga palabas gaya ng Once Upon a Time. Hanggang sa kasalukuyan, mayroon pa rin siyang koneksyon sa art director ng ABS-CBN na si Robert Obeng Jose, na minsan ay tumatawag upang kunin siya bilang isang artist. So yung sa ABS-CBN, nakapasok ako yung Once Upon a Time, yung unang Once Upon a Time nung araw. So, pelikula pa yon. Kasi in that time, gumawa ng pelikula si Christopher De Leon, yung bida. So, nagtuloy-tuloy yun. Nagtuloy-tuloy na, marami na akong ginawang props sa ABS-CBN na malalaking bulaklak, malalaking mga set, mga TV, mga backdrops sa mga show. Dahil sa kanyang pagsisikap at pagiging isang mabuting kapwa-trabahador, nakapasok siya sa industriya ng showbiz sa tulong ng kanyang kaibigan na si Romeo Gonzales na production designer sa ABS-CBN. Sabi ko nga di kahit wala akong sahod, basta kain lang. Gusto ko lang matutunan yung galawan sa set. Tsaka yun na, kasi na-stalk ako So kailangan ko lang may makain, mabuhay. Doon niya natutunan na ang tagumpay ay hindi agad nasusukat sa halaga ng kita, kundi sa karanasang humuhubog sa kakayahan. Ngunit dumating ang panahong kailangan niyang subukin ang sarili sa mas malawak na mundo. Taong 2006, lumipad siya patungong Saudi Arabia hanggang 2010 at naging decorative artist sa Red Sea Paints. At sa paninirahan niya ng ilang taon dito, nagkaroon siya ng bagong buhay bilang isang Muslim kasama ang kanyang kasamahan na si Aman Amar Robert Tolentino at ang kanyang guro sa Islam mula 2007 na si Ustad Ahmad Javier. Taong 2010 hanggang 2018, si Amir ay bumalik sa Pilipinas. Taong 2019, nagkaroon ng sakit ang kanyang nanay at ito'y kanyang inalagaan. Kasabay ng taong yon, nagkaroon siya ng mga racket sa labas ng production, paggawa ng signages at naging gallery artist. Dito, mas pinanday na talento at mas malalim na pag-unawa sa kanyang sining. And then nakita ito ni Jason Lang, ni architect, na which is mayroon siyang project dito sa Pila. Nag-message siya sa page ko na pasyalan ko yung kanyang project at kuhanan ko ng picture. And then yun nagkakilala kami. Sabi niya, mayroong isang artist dito na sikat sa Pila, Laguna. Ganun ba? O si Darwin Japat Guevara. So yun tinawag niya, tinext niya, and then that day pumunta rin yung artist, nagkakilala kami. And then after namin magkakilala, the rest na is the history. Siya na yung nag-mentor sa akin kung paano pasukin yung mundo ng seeding sa mga gallery. Naging aktibo siya sa iba't ibang group exhibits tulad ng Pagsibol, Tawag ng Pag-asa, Alab Art Exhibits, Guhit at Kulay Exhibition, Iconic Art Populi Group Exhibit, Butil at Buhay, Serendipity, Larawan, Kulay at Letra, Quadrado Group Exhibit, Art Renewed Exhibit, at Colors de la Vida, Art and Bonsai Exhibit. Nakilahok din siya sa GSIS National Art Competition. Noong 2021, kinilala ang kanyang husay nang tanggapin niya ang parangal sa Gawad Biswal. Sinundan ito ng pagkamit ng ikatlong pwesto sa Municipal Welcome Art Design Contest sa Pila. Patunay na ang kanyang talento ay hindi lamang para sa canvas, kundi para rin sa komunidad. Sa mga ganitong art exhibit at mga gawain para sa sining, patuloy na pinapalakas ni Sol Aragones ang suporta ng pamahalaang panlalawigan para sa mga lokal na alagad ng sining sa pamamagitan ng pagkilala at pagbibigay ng mga oportunidad upang maipakita ang kanilang mga obra, lalo upang mapaangat ang sining at kultura ng Laguna. Patunay ito na patuloy na pagpapahalaga sa talento ng mga artistang Lagunense at sa mahalagang papel ng sining sa pag-unlad ng lalawigan.
Kay Governor Sol Aragones natin, magpatuloy po siya na suportahan ang mga kapwa ko artist, kami mga artist, sapagkat actually sa time po ninyo ni Governor Sol Aragones, nagkaroon ng boses yung mga artist. Ito po yung malaking changes na nangyari, na naramdaman namin yung presence. Karoon kami ng events sa Pila Laguna, yung binuksan yung unang gallery, yung museo ng Pila. So nakita ko siya that time, and then ayun, tuwa po kami lahat at dumating siya doon sa museo, yung art gallery namin doon at yung photo exhibit ng Dagista that time. Yung pinakita ni Governor Sol Aragones doon is napakalaking impact po yun sa amin, na magpatuloy at saka magkaroon kami ng sigla sa paggawa pa ng maraming sining. Isa sa mga natatanging simbolo ng kanyang mga obra ay si Anton. Ito ay nabuo taong 2023 na ang ibig sabihin ay taong langgam mula sa Antplaston. Etong si Anton na art ko, siya yung taong langgam. So tinawag ko siyang Anton kasi taong langgam. So gusto kong iugnay dito sa pyesa ko si Anton na yung tao at saka yung mga hindi lamang langgam kundi yung kalikasan. Meron tayong kaugnayan sa bawat isa. Kumbaga hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Kailangan meron tayong gawin sa bawat isa para mamuhay tayo dito sa mundo ng mapayapa. Mula sa batang nangangarap hanggang sa artist na nagbibigay inspirasyon, malinaw ang isang bagay. Habang may kwento, may sining, at habang may sining, may pag-asa. Ang kwento ni Michael Amir Katandihan ay paalala na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-abot sa pangarap, kundi sa tibay ng loob, sa bawat pagsubok. Dito sa Laguna, patuloy nating ipagdiriwang ang mga kwentong sumasalamin sa husay, puso at determinasyon ng ating mga kababayan. Ako si Jenny Tobias mula sa Laguna, PIO, at ito ang GovSol, Good, Beautiful, Successful Stories of Lagunenses.